The central message of the October Revolution under the leadership of Lenin and the Bolshevik Party is the need for the working class to put an end to the recurring crisis of capitalism, seize political power from the bourgeoisie, smash the state, establish and wield the dictatorship of the proletariat in order to build socialism. The established CPP took up the challenge of the late 1960s and persisted in Marxism, Leninism, Maoism throughout the 5 decades since then. It clarified the pitfalls of modern revisionism, both in the Soviet and Chinese experiences. It upheld Mao's theory of continuing revolution to combat capitalist restoration, absorbed the lessons from China's great proletarian cultural revolution, and then sharply critiqued the collapse of modern revisionism in the former Soviet bloc in 1989-91. It repeatedly asserted the leading role of the working class in the socialist perspective of the Philippine Revolution and struck deep roots among the workers and peasant masses to build the foundations and ensure the bright future for our revolution. Kinakailangan gunitain yung 100 years ng October Revolution dahil nga ito ang unang nagluwal ng unang sosyalistang bayan. Nakita yung anong magagawa ng kapangyarihan ng mamamayan, no? Yung manggagawa, magsasaka, sila ang nagpapatakbo ng gobyerno, sila ang may political power, sila ang humahawak ng means of production, no? Sila ang nagpapatakbo ng ekonomiya, na binabasag dyan yung idea na yung mga burgis lang, yung mga Panginoong may lupa lang ang pwedeng humawak ng kapangyarihan. Dito nakita natin yung masa, no? Sila mismo ang humawak ng gobyerno, nagpatakbo ng ekonomiya at nagawa nilang paglingkurin ito para sa interes ng nakararami, hindi lang para sa ilan. Sinasabi ng burgesya na bumagsak na yung sosyalismo, no? Sa Soviet Union tsaka sa China. Hindi na talaga socialist, capitalist na. Ang sinasabi naman natin, hindi totoong sosyalismo ang bumagsak. Ang bumagsak ay yung modernong revisionismo. At ngayon, valid pa rin yung revolutionary principles. Hindi yan nalalaos. No? More than ever, kailangan natin yung panibagong bugso, no, ng mga revolutionary movements sa mundo. Mahalaga ang puspusang pag-oorganisa sa hanay ng mga manggagawa. Mahalaga yung militanteng pagkilos ng inaaping magsasaka at manggagawa. Mahalaga yung tuloy-tuloy na paglaban ng mamamayan sa gabay ng revolusyonaryong teorya at sa gabay din ng Partido Komunista. Sana ang karanasan ng Pilipinas ay maging ambag din para susunod na mga salinlahi at sa iba pang mga bayan na gustong lumaya mula sa tanikala ng pagkaapi at dito sa kamay ng imperialismo.